Hindi na mawawala sa usaping pangkomunidad ang kalinisan. Ayon nga sa isang kasabihan, ang kalinisan ay kasunod ng kabanalan. Kabaligtaran sa karaniwang imahe ng alabang na puno ng naglalakihang mga gusali at isang maaliwalas na barangay sa isang masikip na eskinita sa kalye ng Wawa, lungsod ng Muntinlupa. Problema ng mga residente ang malawakang kalat ng basura. Kung tatahakin ang kahabaan ng eskinitang ito, mapapadpad ang ating mga paa sa malaking komunidad ng Davao Compound. Ito ang Alingasaw ng Davao. 5 taon nang nangungupahan si Weng sa Davao, ngunit ayon sa kanya ay mas matagal nang naninirahan ang iba't ibang klase ng basura sa kanilang komunidad. 2015 pa ako dito eh. 9 years. Ilan po kayo sa bahay nyo na nakatira? 8. Lahat po sila nag-aaral? Opo. Bale, yung isa lang po, nursery, pero hindi pa nag-aral. Pinakabata po, mag 5 years ngayong July. Minsan nagkaroon po sila ng, nagkasunog, nagkalat yung mga apoy, kunting usok lang. Dahil nga sa basura tuyo na, umalat yung basura. Kaya alert to, lalo na po sa mga bata, ingat sa mga gumagamit ng pospro or lighter. Kasi iniwasan po namin yung lalim, puro basura, baka magkasunog. Hindi lang isang bahay maaktuhan, maraming bahay maaktuhan. Kasi nangyari na po dyan sa kabila namin. May nakita kami na buti na lang gabi, kahit gabi, makita yung liwanag ng apoy. Kaya lang, alert to agad. Ano na po karamihan po dito kasi lalo po sa may mga tanggol, diapers. Kung tutusin, hindi dapat isako na lang nila para ilabas nila. Kasi ang basura kasi, dyan nakukuha yung mga pollution, yung amoy, yung diapers na yan. Kasi yung mga basura na tulad ng mga gulay, hindi naman gawing tinatawag na recycle or pang-abono sa mga halaman. Wala naman po halaman dito sa amin. Kaya minsan, mga tao, nakasanay lang din nila magtapon ng basura sa ilalim ng bahay. Meron naman po yung iba na natuto din sila mag-ipon ng basura, ilalagay sa sako, tapos nagpabayad nila sila ng mga bata nagtatapon ng basura sa labasan. Ilang taon ka na? 9 po. Nagtatapon ka ng basura? Opo. Tuwing kailan ka nagtatapon ng basura? 7 po. Alas 7 ng gabi. Isa si Tolitz, 9 na taong gulang, sa mga batang nauutusan ng mga residente ng Davao Compound na itapon ang kanilang mga basura kapalit ang maliit na halaga. Araw-araw ka nagtatapon? Opo. Kanino galing yung basura na tinatapon mo? Mga tao. Sa ibang tao. Pag nagtatapon ka ng basura, anong mga natatanggap mo? 20 po. 20. Binabayaran ka nila ng 20. Pag tinatapon niyo yung basura, nakikita niyo ba kung pinupulot rin siya? Gusto mo na nagtatapon ka ng basura? Bakit? Yung pera po. Saan mo ginagamit yung pera? Tumaon. Pambakol. Dahil sa bayad na kasama sa pagtatapon ng basura, tinatanggap nila Tolitz at ng ibang mga bata ang trabahong ito. Yung mga bata kasi minsan gusto nila agad-agad makakatanggap agad ng suhol. Yung basura, hindi natin masabi, sure na sa labas talaga tinatapon. Yun pala, sa mga gilid-gilid lang. Siyempre, magagalit yung mga mayari ng mga daanan. Aplikado talaga na pagalitan din kami dito, lahat dalay kami dito. Sabi ko, sana maibalik nila yung basura palit bigas. Sigurado itong kumpang na to, linis to. Ano mangyari ulit? Para ang tao maganahan magkakot ng basura sa ilalim. Para malinis at ulit.
Makikita sa Facebook page ng Barangay Alabang na Bagong Alabang na muling ibinalik ang proyektong Basura Palit Bigas. Kasi, di bali sabi natin kahoy mabukod. Kasi paano, pwede natin magamit pang gatong eh. Yung mga kahoy na yan. Yung basura na yan, mga sabi natin diapers or kahit ano dyan, pwede natin maipon na ibilad tapos ilagay sa ako. May tatapon para may maghakot ng tigakot ng basura. Wala po nagsasabi na lahat dito mga asosasyon dito sa na tumutulong kung pwede na lahat ng basura na tapat mo, linisin mo. Wala. Kung sa akin naman, gusto ko din sana, linisin ito ilalim ko. Tapat ko, linisin ko. Kaya lang po, hindi may iwasan po na yung iba, basta lang magtapon ng basura, hindi nila tapat. Tinatapon talaga nila dun sa mga hindi lang tapat. Siyempre, tulad sa amin, halimbawa, malinisan ko itong ilalim. Paano kung mga basura doon sa ilalim ko pa itatapon? Ang mangyari, gulo. Hinayaan na lang namin kaysa maghanap kami ng gulo kasi ayun namin makarinig kami na hindi maganda na kala mo kung ano ka, kung ayaw mo ng basura, doon ka sa division. Bilang kinatawan at presidente ng Davao Compound, nagpapatawag ng pagpupulong ang mga bahagi ng komunidad upang palagi ang bigyan ng paalala ang nasasakupan sa tamang pagtatapon ng basura. Pagka nagbabaha, dito ang tapon ng basura. Kaya kami naman, yung mga basura namin, araw-araw nagtatapon sa labas. Sa labas, pero dito, kanya-kanyang bayan. 30 per sa akin. Yun nga, yung mga nagtatapon ng basura, kailangan mapagsabihan at saka yung mga kasamahan. Kailangan disiplina sa mga nagtatapon ng basura kasi yun naman. Yung iba naman kasi, mga bata, hindi talaga perfect. Kaya pinapatapon din namin. Kaya yung labasan na yan, hanggang doon, kami nagpapalinis niya ng basura. Kasi hindi namin sako. Ito pinagpala, yung sa pangbabawa. Yung papagawa dyan, kami nagpapalinis. Yung street light, sa amin lahat yan, Davao lahat. Pinagsasabihan namin ng tama, tsaka malimit hindi nakikita. Kaya kami nagpapatapon. Pero ngayon naman, sa ngayon bihira naman sila kasi nababantayan namin. Ang ano naman kasi pag dito, okay lahat yung dulo. Kasi dahil nga sa pagbaha, tambaks ka ng basura, doon talaga sa dulo, kung makikita nyo mga ng basura. Saka sa ngayon naman, kanya-kanya silang may sako. Yung mga basura nung galing sa baha. Saka ng programa namin dito, may nagpunta sa amin dito ng Tabak-Tata. Yung basura, yung plastic pinapalit yung bigas. Halos 1 kilong basura, 1 kilong sa ngayon. Sa ngayon wala. Dati nga sana, akala ko tuloy-tuloy mo. Ewan ko walang problema. Talagang sinasabi ko sa mga tao na basura itapon. Kasi may tapon na naman dun sa labas. Pitikapin. Dahil sa labas may tambakan. Tapos pitikapin na ng truck naman. Araw-araw mo kanya pick up, umaga tapon. Tapon dito, nag-uumpisa ng alas 5 hanggang gabi. Kasi magtapon ka hanggang gabi, kukunin naman sa umaga. 5 tap alas 6 hanggang gabi, pwede ka magtapon. Matagal ang programa ng gobyerno yan, kahit sa barangay, na yung, lalo na sa amin, pagdating ng tubig, yung nabubulok, pwede tapon mo sa tubig. Yung ihiwalay mo lang yung nabubulok, siya hindi nabubulok. Sino man nagtuturo sa mga anak natin ng mali? Siyempre yung alam natin tama, pag may basurahan, pag nakikita nyo, saka lang ilalagay, pag hindi nakita, pag may usapan sa meeting, yun talagang hindi nawawala. Okay naman, nakikita naman ng basura. Kasi dito sa amin, hanggang dyan, karamihan naman talaga tinatapon. Pero dito makikita mo naman, malinis, may mga basurahan. Pag puno ng sako, tapon yan. Ultimo, hindi kanilang basura sa ibang basura, yung kapitbahay. Ugasan nila yun. Basta plastic. O, patuyuin nila yan. Ipapalit natin ng bilis yan. Ganito yung schedule. Nandun ako dati sa tambak puno ako ng basura. Pero malinis. Pag ikaw mag-aalaga, meron kang kulungan. Pag wala kang kulungan, huwag ka mag-aalaga ng aso. Alaga naman dito. Halimbawa, check up ka. Libre doon sa Alabang, Bagong Alabang. Pag walang gamot, bibigyan naman ng gamot, lalo na sa mga ito. Doon, paliko pa ganun kami nagpapalinis na yan, damuhan doon.
Yung bahay dyan, hindi na namin yan sa... Yan, dito lang kami. Lang naman yung lupa ng Davao. 3,880 plus square meter. Yan, wala pang 4,000. Ganitong kalakayan. Ano na yung mga tao, parang liling na sila. Sa tagal lang parang... Kung parang ano na eh, kung parang gusto nilang ganyan na lang. Kung paulog-ulugan nga sa amin ng gano'n na lang, hulugan namin. Kahit abot lang na namin makakaya. Kasi ang minimum na baha talaga, hindi nang kaapaw dyan sa patway. Dahil sinukat ko yan ng mahaba pa, 10 taon. Pag mula ng undoy at saka habagat, hindi na nakakarating dyan sa balkon. Ayon rin sa ibang mga residente, talagang problema na ng Davao Compound ang maling paraan ng pagtatapon ng basura na siyang nagdudulot ng napakalaking alingasaw sa kanilang komunidad. Siguro dapat talaga may ano dun yung may talagang may tapunan or may disiplina talaga yung tao na dapat yun talaga yung masuot. Kaya lang sa part dito bawal 'di ba mag sunog or yung hindi kasi din dito naging kaugalian yung yung ipagbukod-bukod yung botay lata yung mga ganun yung nabubulok sa hindi nabubulok hindi naging kaugalian yung dito kumbaga parang sa isang sako na lang sila pinagsama-sama tapos ipapatapon pero pinipick up naman siya ng nagbabasura tuwing madaling araw yung pinipick up tapos ang mga tao nagpapatapon talaga mula doon gabi-gabi minsan kasi kapag mga sobrang mga bata pa yung inutusan hindi nila nakakayanan. Kumbaga, hindi makakarating talaga dun sa tamang tambakan para pick upin ng basurahan. Yung mahirap. Dapat talaga may disiplina na talagang hindi talaga dun sa mga kailangan dun talaga sa mga tao. Kayang magdala ng basura kasi sako-sako talaga yung mga pinasakong dito. Kasi minsan dito kasi may nag-iiwan dyan eh. May nag-iiwan talaga sila dyan. Siyempre kami nandito, nagre-react kami kasi kami basura namin iniipon. Tapos talagang pinapatako namin. Pero dito sila, talagang may time talaga na pag siguro yung mga bata, tinatamad ng malayo kasi yung itatambak dyan. So kung gagawin, kami dito ang maghahanap ng magdadala sa labas. Pinasaway. Napagalitan kasi syempre hindi naman dito tapunan talaga. Pero hindi naman sa lahat ng oras nakatingin kayo. Minsan na sila, yung gabing-gabi na. Kaya nga yung mga kanal ganyan. Kasi syempre kung saan-saan na lang din pag nakatambak pag hindi nadadala ng mga nagtatapon sa labas. Sa dekadang problema sa basura ng Davao Compound, isa pang maperwisyong suliranin ang nagiging kaakibat nito. Lahat ng basura na doon. Malalanghap natin mga pollution doon. Kaya mahirap talaga mag-alaga tayo ng bata na sobrang linis. Pag nadapuan ng kunting bakterya, ayun na. Makakaroon na sakit ang bata. Hika, ubo, sipon, andun na lahat. Lagnat, andun na. Tulad ko yung anak ko namatay din dahil sa mga, yun nga, usok. Lalo nagagat ng kahoy. Yung basura, lahat ng alikabok sa basura. Yun. Ika, nagkaroon siya ng bronchoasma. Dito sa September 7, 2023. Nakakatulong naman po lahat ng mga munisipyo. Tulong po ng konsyal, mayor, vice mayor, at saka DSWD. Kasi nasa pag-alaga ng magulang yun. Nasa pag-alaga, hindi natin masabi na siyempre ang Diyos hindi nakakaalam kung talagang kinukuha na sa amin. Kaya minsan pag may naamoy kami ng ukuting usok, alerto na agad. Kasi kawawa lahat kami itong mga bata. Ang gusto na sana namin dito, sana na mayroon namumuno dito na lahat ng tao nakatira dito. Sana mabigyan man lang kami ng alibay or disiplina na hindi ako lang na kung pwede itong compound na to kanya-kanyang linis lalim ng bahay yung mga basura ipunin kasi in case na magkasunod hindi magkalat yung apoy at iwas din sa mga kalat para na yung mga kalusugan natin hindi masyado malala yung naamoy natin yung mga langhap ng basura kasi sari-sari na madayapers patay ng hayop saka hindi naman para naman magandang tingnan ang ilalim ng bahay kahit na-squatter tayo. Kaugnay ng problema sa kalusugan na dulot ng basura sa Davao Compound, aming nakapanayam ang Local Health Center ng Barangay Alabang.
Ako po si Susan Sipalay. Isa po akong barangay health worker sa Davao Compound, Alabang. So, my living years, ma'am, nandiyan na ako. Talagang hawak ko na po yung lugar na yan. At hanggang ngayon, ang una nilang nilalapit sa akin, so yung kanilang ang sabing basura. So, yung basura naman talaga nila ay hindi naman nanggagaling lang din sa kanilang mga bahay, kundi aanod po, gawa ng baha. So, yun po yung number one nilang concern. Saka, yung CR naman po nila, hanggang sa ngayon naman naaayos na sila. Kasi, in-advise naman natin na bawat isa sa kanilang pamilya ay magkaroon ng sariling palikuran. Binibisita ko po kasi may alaga po akong 25 families, sobra pa po doon. Inaalam ko po ang mga status ng kanilang kalusugan. Tinatanong ko po kung ano yung mga problema nila, kamusta yung mga anak nila, bakuna, especially. So sa mga nanay na may mga high blood, tinatanong ko rin po. At nire-refer ko po sila sa ating center. Siguro, yung common nila na problema doon yung high blood, mga sakit sa nanay. Tapos yung mga baby nila, malimit talagang nagkaroon sila kasi nasa nanay na rin po ang mga problema, hindi dinadala sa center. Hindi nila pinapabakunahan yung mga anak. So minsan po, humahantong sila sa problema, nagkasakit yung mga anak. Ang ating namang kalusugan, kung marumi ang ating kapaligiran, so nandoon na po yun yung pagtatae. Mga diaryang gano'n, mga sakit sa bata. Ang sabi ko naman sa kanila, manatiling maging malinis ang kapaligiran. Kahit sa ganyang klaseng lugar, nasa mga taong residente ang kanilang kaligtasan kung paano nila linisin ang kanilang mga lugar. Bilang isang barangay health worker po, ako po ay may group chat sa aking area. So, sa chat na lang po kami nag-ano, pero every week po talaga, 3 times ako na bisita sa area. Hindi po tayo nagkukulang. Ginagampanan po namin mga barangay health worker ang aming mga obligasyon. Sa aking obserba naman, ang mga bata naman hindi naman sila nagkaroon ng hindi naman naging masakitin. Siguro may panahon talagang na pag-uso-uso mga sakit, ubosipon, talagang mayroon yan. Pero sa kanilang mga kalusugan dahil doon sa basura, sa lugar nilang hindi naman. Kasi maagap naman silang magpunta sa ating health center. Kasi binibisita ko sila at inire-refer ko agad. Ang ating barangay health center po ay mayroon naman po tayong gamot. Mayroon po tayong mga gamot na sinusupply galing sa DOH. So, pag mayroon tayong mga gamot, nabibigyan din po sila ng gamot. Sa sitwasyon ngayon ng Davao Compound, makikitang hindi mabilis na napupuksa ang problema sa basura. Ano nga ba ang pupwedeng gawing aksyon sa suliraning ito? Ang local government unit ng Muntinlupa na Environmental Sanitation Center ay isa sa mga aktibong gumagawa ng mga programa upang mapanatiling malinis ang buong lungsod ng Muntinlupa. So ito yung mga programs and projects ng City Government of Muntinlupa. So we had 4 composition of waste. So we have biodegradable waste or compostable materials. We have the biodegradable waste. So we will focus on biodegradable waste management ng City Government of Muntinlupa. So dito, may produkto na nga tayo katugma ng pangalan natin. Yung biodegradable waste na to coming from markets na iba some other households na pinoprocess natin, converting it into raw compost o soil enhancer na ginagamit natin sa greening program ng city. Ang produkto ay tinatawag na Muntinlupa, which is match sa pangalan ng city natin. So, ito yung equipment, yung bioreactor na ginagamit namin right now. Plus, meron yung ibang mga barangay poblasyon, using dual drum composter at barangay bayanan. So sila gumagawa sila ng part nila kasi bilang mandate ng RA 9003
na yung responsibility ng barangay ang recyclable at compostable materials. Ang Republic Act No. 9003 ay tinatawag na Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Layunin nitong maproteksyonan ang kalusugan ng publiko at ang kalinisan ng kapaligiran. So inisipan namin ang programa ito. So lahat halos ng nakukuha namin basura, pinoprocess namin sa bioreactor, and then yun yung nagagamit natin sa cleaning program ng soil nutrients. Bukod doon, yung ibang nakukuha natin mga basura, instead of mag-produce ng methane gas lang sa open spaces, kinukolekta natin using the biogas digester. So yung basurang nabubulok, yung amoy nun nagiging gas. So napupunta tayo ng gas. So yan yung sa biodegradable waste. So the rest of biodegradable waste like mga kitchen leftover or food waste, kino-coordinate natin sa City Veterinary Office kasi minomonitor lang namin dyan yung source reduction from the source na may alagang aso o pusa doon pinapakain. So that's one way of reducing waste at the household level. So ito namang recyclable materials. So we have yun, ito, yung CTMRF na to, which was granted by the Asian Development Bank in 2003. 1999 pa lang, hindi pa kayo tao, meron ng material recovery facilities mo dito pa. So dito minamanage yung recyclable materials, paper, metal, or plastic. So bukod doon, meron kaming project na resource recovery box sa mga different offices sa city government. Even sa school, meron na ito. Sa PL sa Munsay at saka MNHS. Even sa sa mga malls. May mga partner kaming mga malls ng Town Center para makakuha din ng mga kanilang waste na pwedeng ibawas at pinibenta nila dito during the recyclable fair. And then even Philinvest, mayayaman na yun sila, di ba? Kaya naiintindihan na nila yung buhay nila. Pero gusto nila maging malinis. Gusto nila, tama yung tinatapunan nilang basura. So even tela, cloth clippings, ginagawa namin basahan to earn money, to livelihood. Kaya nagiging effective ang efficient ang collection namin is because tama din yung ginagawa nilang practice na kung kailan dumadating ang truck sa kanila nagtatapon ng basura. Hindi sila nagtatapon doon sa saan. So yung area na yon, part of that area, kumbaga parang mismanage namin because of them. Hindi namin nakakakot yun kasi hindi nila nilalabas. So yun lang yung pinaka-importante doon. If nadidispose nila ng basura nila, regardless kung unsegregated ito or what, at least malinis yun. That's it. That's the first step. Bago tayo maglatag ng program. Ukol naman sa pagpapatapon ng mga basura sa mga bata sa Davao Compound, ito ang nasabi ng Environmental Sanitation Center. Sino yung nagpapatapon sa bata? Tapos sa bata? Kumbaga, ang lawak ng iikutan nyo bago nyo mapuntahan yung punto nyo kasi yun nga, yung pagiging irresponsible ng iba. Nadadamay nga yung bata. So, naghuhuk pa tayo doon sa DSWD, naghuhuk pa tayo doon sa child labor. Kung sasabihin natin, sasabihin ng barangay dito, responsibilidad ng bawat household, magtapon sila sa sarili ng basura outside. Hindi yung informal collector at child labor system na ginagawa nito. Gusto daw nila makatulong sa bata, hindi kayo nakakatulong sa bata. Kasi may services na binibigay yung bata kapalit ng magtapon ng basura. May compensation, may inutos na task, that's labor compensation. What if may suno? Mahirap. Matagal na to Matagal na to programa namin na to Do their part para maiwasan yung problema sa basura. Proper disposal, proper management of waste. If you do proper waste segregation, you can earn incentive. Incentive coming from
recyclable materials sa maiipon mo. Incentive na yung bio-waste mo ay i-convert mo into raw compost by doing packer composting. Incentive na kapag ang residual waste mo inipon mo, may iwasan ng mga marine litters at makakakuha tayo ng magandang harvest na sa Laguna Lake. Incentive na less yung pollution dito sa ating contribution namin. We ensure that all main roads and secondary roads and even mga accessible residential areas or gated communities are properly collected yung basura nila efficiently, efficient yung collection namin with them. Kung may backlog man, we need to ensure na kinabukasan ng mamaya na mapalitan namin, nakukuha namin yung mga basura with mga uncollected garbage. Even monitoring all illegal dumpers, monitoring all late dumpers para at least hindi nagkalat yung basura ng kalsada. Kami yun yung manage ang basura. Kami yung opisina na in charge para iayos ang basura ng kontinente. Ang ating pabayang pagtatapon ng basura sa kung saan-saan ay ibinabalik sa atin ng kalikasan sa panahon at paraang hindi natin namamalayan. Ang lungsod ng Muntinlupa, gusto nila mangyari, iwas kalat basura. Kahit mag-squatter ka man o subdivision, basura talaga. Malaki ang responsibilidad natin sa pagpapanatili ng kalinisan, isang bagay na hindi lamang nakaatang sa atin para sa batas o anumang kautusan. Dahil kailangan nating tandaan na ang pangangalaga sa kapaligiran ay siya ding pangangalaga sa ating sarili. Kami ay isang grupo ng mga mag-aaral mula sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. At muli, ito ang Alingasaw ng Davao.